Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter, host ng Talakayan Herbert TV. Ngayon ay magandang hapon sa inyong lahat at ngayon ay ating tatalakayin ay hinggil sa kaunlaran at climate change sa global warming. So ngayon ay itong topic na ito ay napakahalaga na dapat natin pag-usapan hinggil doon sa ating pag-unlad at kinakaharap natin sa global warming at climate change. So kagaya ng pinag-uusapan din sa United Nations General Assembly ay pinag-uusapan doon yung global warming at gayon din ang kamalagkanan ng mga problema sa mga labanan. At yan, no? At kagaya ng ating ginagawa ng ating Panginoon, tayo ay nag-iintayat ng mga investor sa ating bansa at as well as yung pagharap sa ating sa climate change. So ngayon yung ang mahalaga na ating tingnan ang ating kapaligiran, yung nangyayaring global warming at climate change sa pagpapalago ng ating ekonomiya o kaunlaran mula doon sa pagninegosyo at pagpapaunlad ng mga industriya. So, mahalaga na dapat tayo ay nangangalaga ng kalikasan upang sa gayon ito hindi magdulot ng global warming. Ano ba yung global warming? Yung global warming, ito ay, yung ating mundo ay nagkakaroon na ng sobrang pag-init gawa noong mga polusyon na dulot ng mga pabrika, ng mga kaunlaran natin na nagdudulot ng mga carbon. So, yung carbon nagdudulot ng pagkasira ng ating ozone. So, nagkakaroon tayo ng humid na pag-sikat ng araw. So, yan. At tayo, at iba't ibang mga epekto kung bakit tayo nagkakaroon ng global warming. So, ang epekto ng global warming, nagkakaroon ng climate change na nagkakaroon ng mga malalakas na mga bagyo. Malakas na pagkatunaw ng ating, nung Antarctica, yung yelo doon sa North Pole na kung saan yun ay nagbibigay ng balanse sa ating mundo mula sa init ng araw. So kapag yun ay nalusaw, tayo ay magkakaroon ng mataas na dagat at nagkakaroon tayo ng malalakas na mga bagyo. At iba't ibang mga kaakibat ng mga sakuna dulot ng global warming. So kagaya din ng lindol, yan ay epekto din ng global warming. So, ang malakas ay ang sinasabing mga bagyo. So, ngayon, nagkakaroon ng malalakas na bagyo dulot ng global warming. So, ngayon, yung mga bansang mga bagyuhin, kagaya ng Pilipinas, siya ay ang pangunahin na tinatamaan ng global warming. So, kagaya ng sinabi, mga ating Pangulong Marcos doon sa UN. So, tayo ay pangunahin tinatamaan ng global warming. Sapagkat tayo ay bansa, kagaya ng Asia, mga bansang sinasakuna. Sa 25 na sakuna ang bumabanat sa ating taon-taon na bagyo na ito'y lumalakas at naging malakas kesa dati dahil sa global warming. So, yun. Kaya yan ang isang problema ng ating bansa. At maging ang ibang pati ng mundo ay apektado ng global warming, maging hindi sila yung talagang tinatamaan ng mga malalaking mga bagyo, sila ngayon ay halos lahat ng iba't ibang pati ng mundo ngayon binabagyo at binabaha ang ating mababalitaan ngayon sa ating mga telebisyon. So ngayon ay kailangan nating harapin ang global warming at ito ay ma-resolve. At the same time, tayo ay nagpapaunlad ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng mga pagninegosyo at pagpapaunlad ng mga industriya. So ngayon ay yung mga industriya na nagdudulot ng mga global warming o yung nagdudulot ng pagsira ng kalikasan at ng nagbibigay ng carbon. So, yan ay ating binabawasan through the CAP nga. Yan ay pinag-uusapan ng bawat mga bansa na magbabawas. So, may mga strict implementation para yung mga industriyang yan ay hindi makapagdulot ng mga carbon na dudulot ng pagsira ng kalikasan at iba't ibang mga nakaka-epekto sa ating kalikasan, sa karagatan at sa kabundukan. Ang mga pagalbo ng kabundukan, mga pagpapaunlad na nakasisira ng kalikasan, ayan, nakasisira ng karagatan. So, yan ay ating dapat na pinag-iisipan upang gayon ay ito ay maiwasan ang pagsira ng kalikasan agaya ng mga pagmimina yan, sa ating bansa
So, yan ay sinasara, yan ay pinag-iisipan upang makakomply ka sa environmental standards at hindi mo sisirain ang kalikasan through that mining. Yan, mga bagay na ganyan at maging sa iba't ibang bansa. So, ngayon, yung mga ating kaunlaran dapat tayo ay nagpapaunlad ng ating environment. Hindi tayo nakasisira ng kalikasan bawat yung ating industriya. Ang bawat mga negosyo dapat ito ay nakikipagtulungan sa bawat pamahalaan. Hindi lang yung pamahalaan. Sila ay magpapatupad ng strict na implementation for the, halimbawa nga, ang mga kumpanya ay susunod sa standards na pagsasagawa ng kanilang mga industriya at kasi ang mga kumpanya dapat sila ay makatulong sa halimbawa greening program, pagtatanim o pag-restore ng mga kalikasan, yung mga ganyan, lalo na yung mga industriya ng manufacturing. So, dapat sila ay tutulong sa pamahalaan magtanim ng mga puno, yan. Sila ay tutulong para magkaroon ng mga pagpoprotekta sa mga bagyo. Kahit pa sabihin natin na dahil malalakas nga yung bagyo, kahit tayo ay mayroong isang bansa kagaya ng Pilipinas na nagawa natin na mahusay ang ating watershed, pero sa lakas ng global warming, maaaring tayo ay apektado pa rin at maging ang ating kaunlaran. So, kahit mayroong protection, tayo ay apektado pa rin. So, ito ay kinakailangan din ng isang global na pagprotekta. So, yung bawat mga bansa kagaya ng Pilipinas, kung tayo magiging isang ehemplo, tayo dapat ay may mahusay na watershed, pagprotekta dun sa ating mga bansa, sa mga baha, ang mga kabundukan na hindi dapat gumuguho para magkaroon ng mga landslide, at tayo ay may mahusay na mga drainage o mga kagaya ng mga floodways sa Metro Manila upang hindi nagkakaroon ng baha sa mga syudad, mga ganung klase, para hindi na lulunod yung mga tao at hindi na nasasubmerge ng tubig yung halimbawa isang syudad, lalo na mayroong mga industriya doon, o andon yung industriya na kapag umulan bumagyo, lulubog yung mga lugar na yon. So, kaya dapat tayo ay mayroong mga ganyang klase at yan ay napagtutuunan ng pamahalaan. So, tayo mga mamayan ay makatutulong tayo sa pagmula sa mahusay natin paggamit ng mga teknolohiya na ating ikinabubuhay, kagaya ng mga sasakyan, kagaya ng mga paggamit ng kuryente at iba't ibang mga bagay. So, sa kanyang bagay, may tulong tayo sa kaunlaran. Aside from the businesses na sila ay susunod at co-comply doon sa environmental standards na dapat na comply, lalo na sa international environmental standards, hindi naman sa isang bansa para matanggal yung magkaroon ng carbon emission at iba't ibang pagsunod para halimbawa hindi magkaroon ng pollution sa bawat bansa, lalo na pagsira ng mga tubig. Halimbawa creek, yung ating mga halimbawa manufacturing, doon ka sa creek magtatapo ng mga basura mo. So, hindi dapat yun. Dapat ito ay mayroong mahusay na control para hindi tatapon sa creek ang iyong mga basura. Bagkus, ito ay mayroong ka mahusay na pagsala dyan at yung waste mo hindi doon pupunta. Mayroong ka dapat na pupuntahan ng waste. Ngayon yung sa hangin ay mayroong ka mahusay din na mga pag-control para ito ay hindi magkaroon ng mahusay basta ito makaambag sa bawat isa na magdudulot ng mga polusyon sa ating kalikasan, bawat mga sasakyan, iba't ibang mga dulot ng iyong mga pamumuhay. Yan. At mga negosyo para mag-produce ng carbon dioxide at magdudulot ng global warming. So yun, dapat tayo ay pag-usayan natin mabuti o talakayin ng lipunan ng Pilipino yung ginagawa natin pag-unlad, pag-negosyo, pamumuhay natin mga Pilipino, paano tayo pamumuhay ng maunlad, mayroong kuryente, mayroong sasakyan, mayroong mga computer, pero hindi tayo ganoon makapagdudulot ng epekto sa kalikasan or global warming. At lalong-lalo na yung mga waste nasisira ng mga tubig. So, mahalaga ang tubig sapagkat yung pagsira ng karagatan, ang mga isda, ang mga namumuhay dyan, mahalaga. Yung mga pagsira ng ating mga ilog, ng ating mga deposit water sa ating ilalim ng lupa, yan ay mahirap na masira kapag tayo magkakaproblema sa ating tubig o ating inumin at yung ating mga magkakaroon ng mga lambak na ating ginagawang tubig inumin, so yan ay maaaring maapektuhan ng iba't ibang mga ginagawa natin mga polusyon o mga hindi mahusay na mga pamumuhay. So dapat tayo ay magkaroon ng mahusay na pagpapaunlad ng industriya, kaunlaran sa pagninegosyo at pamumuhay na ito ay
tutulong sa pagpapaganda ng ating kalikasan o pag-restore ng ating kabundukan, watershed, at hindi ito magdudulot ng mga polusyon at mga pag-distract ng ating kalikasan. So, ganyan tayo dapat mamumuhay. So, talakayin natin ito ng bawat mga eskwelahan, mga universidad, colleges, at maging mga nasa secondary, yung mga high school na yan, at maging mga kabataan na ituruan kung paano tayo mamumuhay sa ganyang mga bagay, paano sila tuturuan na hindi sila nagkakalat ng mga basura, at talakayin ang iba't ibang sektor ng lipunan ng ating industriya at ang ating pag-unlad, mamumuhay, na umuunlad tayo na tayo naman ay nagpapalugo din ng ating kalikasan at hindi sinisira yung ating kalikasan. Tatayo tayo ng bahay at hindi natin inuubos ngayon ang mga puno para lang tayo mapagtayo ng bahay. Maraming alternatibo at maraming bagay kung paano tayo magtatayo ng bahay, hindi sisirain yung kalikasan for need of a wood para makapagtayo ka ng bahay. So ngayon, mayroon tayong mahusay na produksyon, mahusay na pagtatanim at kung kailan lang ito i-harvest para gawing bahay o produce other things. So yun. So sana tayo ay maging mahusay sa ating ekonomiya, pagpapaunlad, pagpapalago, pamumuhay ng maunlad na mayroong pagmamahal sa kalikasan. Sapagkat upang tayo ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng ating kaunlaran at pagmasa. In the practicality, tayo ay nagiging at lalong-lalo na ang Diyos kung ito ay tutulong, tayo lalo niyang mabibigyan ng pagpapala. Hindi lamang doon sa ating praktikal na pagsunod sa mabuti, kundi ang biyaya pa ng Diyos sa kanyang mga himala na ibibigay ay tayo lalong patutok na sa atin ang mahusay na pamumuhay na hindi pa natin nalalaman sa pamumuhay niya. Patuloy natin tutuklasin, kagaya na sa kalusugan at iba't ibang mga bagay sa pamumuhay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana tayo ay natalakay natin ang isyong ito ng pagpapaunlad ng ating mga industriya o kaunlaran at ang climate change o global warming. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at magandang hapon sa inyo lahat at God bless.